At kung gaano nga kasarap ito guys, tong barbecue na to, ay ganun pala siya kahirap gawin sa pagtutuhog pa lang. Mario Joseph, inabot ako ng 2 days and 3 nights. Tapos ang bilis lang kainin. Kaya mo pang kainin ng 3 seconds to eh. Nakakaloka. So ganito guys, sinubukan ko nga gumawa nito. So, una nga guys, ibibili kayo ng pork. Dapat medyo young pork yung gagamitin natin guys para mabilis siyang palambutin. At kung mapapansin nyo naman guys, sa aking ginagawa ay wala na siyang skin. Tinanggal ko talaga lahat guys ng skin. Mas okay kasi yung walang medyo matigas pagkakainin na natin siya. So, nilagyan ko muna siya ng paminta. Of course, hinugasan natin yan ng bongga at nilamas sa asin. Pagkatapos ng paminta guys, syempre oyster sauce. Gumamit lang ako dito ng isang maliit na pack na oyster sauce. Huwag naman masyadong madami guys kasi hindi rin masarap pag sobrang dami ng oyster sauce. Kasunod naman guys, ay naglagay ako dito ng kalamansi. Ang ginamit ko nga palang pork dito guys ay kalahating kilo lang. Tapos yung kalamansi na ginamit ko, malalaki yung ano niya, kada isa, 5 pirasong kalamansi. Pagkatapos ay naglagay tayo of course syempre ng ketchup na hindi nawawala talaga yan pag nagba-barbecue. Banana ketchup, tomato ketchup, depende kung anong ketchup, pwede yan. So yan namang nilagay kong yan ay garlic powder. Actually pwede namang wala niyan. Kaso wala akong nagawang garlic na fresh na imi-mince natin. Mas masarap yan guys kapag yung fresh garlic. And then naglagay naman ako dito guys ng toyo. Ayan na yung pampaalat natin guys. Careful tayo sa paglalagay ng toyo kasi baka masyadong maglasang dagat na siya. Pwede natin siya guys tikman kung gusto nyo malasahan. Hindi, joke lang. Tapos yung last kong nilagay is sugar. Importante yung sugar guys. Pero sa iba, naglalagay sila ng soft drinks. So, para mas masarap daw. Try nyo rin yun. Ewan ko, pero para sa akin, okay na sa akin yung may sugar. Dahil matamis din naman yung asukal. Plus, yung pampaasim natin, guys, is yung kalamansi. E, pagkatapos nyan, imamarinate lang natin yes, guys, ng overnight. Overnight talaga dapat para mas masarap. Para mas kumapit ang kanyang lasa. So, syempre, yung pork, may kasamang chicken para balanse, kunyari, no? Hindi tayo puro pork. Ginawa ko rin sa chicken breast yung timpla ng ating pork barbecue. Naglagay din ako ng kalamansi. Ginamit ko dito, guys, na breast is tinanggalan ko talaga siya ng mga balat. So, totally, laman lang talaga siya. So, kailangan malasang-malasa talaga kasi yung breast, di ba, medyo matabang siya kapag hindi mo siya tinimplahan ng ayos. Pero kung gusto nyo nga talagang pinakamadaling gawin ng pagbababad ng barbecue, meron naman mga nabibiling barbecue marinated na instant na. So, depende sa inyo. Pero para sa akin, mas the best pa rin talaga yung gagawin mo siya from the scratch. Na iisa-isahin mo yung mga ingredients. Mas the best talaga yun at mas marami ang mailalagay nyo guys. Kasi yung mga marinated na instant, medyo konti lang talaga at medyo may kamahalan talaga siya guys. At eto na nga yung pinakamatagal gawin yung pagtutuho guys. Pero bago nyo gawin yung pagtutuhog, ibabad nyo muna yung mga sticks nyo sa water. Siguro mga 30 minutes para mabasa talaga yung sticks. At pag habang nag-iihaw kayo ay hindi ito masusunog. So pag nag-ihaw naman kayo, dapat medyo hindi rin kalakasan ng baga. At babantayin nyo at baliktarin nyo ng baliktarin. Hindi pwedeng masusunog kasi guys, hindi talaga maganda yung kakain kayo ng uling. Okay? So kailangan ganito siya pag naluto na siya. Walang sunog, luto lahat. Perfect ang pagkaihaw. Ganun.